Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong bagong video terada ni Binibining Maharlika, no? Dito, ikwento sa atin, no? Yung sinasabi niyang meron di umano, no? Allegedly, meron daw 1.6 million worth na bahay sa California itong si Erich Tulfo. So ito na nga guys, no? Well, unang-una sa lahat guys 'no, napakaimportante na mag-shoutout muna tayo. Muna tayo of course sa mga kaarmado, kay Attorney Libayan, kay Attorney Claire, kay Direk Freddy, sa aking, of course, aking favorite na si, Mantemyong, sa lahat po ng mga regular po nating nagko-comment, sumusubaybay like ni Ma'am Jewel Santos, si Ma'am Jewel, si Living the Dream, si Ate Janet, sino pa ba? Ang ano natin, puntahan nga natin ang ating Comsec, 'no, tayo sa ating channel. Shoutout din tayo. Oops. Ayan. Tayo dito sa Comsec natin. Sino ba mga regulars natin dito? Naghahanap ako ng mga naghahanap ako dito ng mga ano regulars natin. Si Sir Lito de Torres, 1344. Si Ma'am, si Ma'am Amy, si Raj Daddy, sino pa ba? Si Ricul, yan, shoutout sa'yo sis. Syempre yan, sila Paco, si Apoluna, sino pa ba? Ayan, si Ate Janet, ayan, nandito. Mga regular natin. By the way guys, no, magkakaroon na nga po pala tayo ng Mornings with Sean Wayne. Ayan, pakita natin. So, I'm planning to do live in the morning. So, that's siguro between 7 or 8 in the morning. Magla-live po tayo. 30 minutes, 30 minutes. Dalawang live po tayo every day. Except, hindi. Every day ba? Hindi. Hindi natin kaya pala mag-everyday. I think Friday, Saturday yan. Hindi tayo magla-live. But Sunday to Thursday magla-live tayo every morning. And then magkakaroon tayo ng dalawang upload pagdating naman sa gabi. So normally ano ba pag-uusapan natin mornings with Sean Wayne? More on commentary. More on commentary kasama yung mga comments ninyo sa mga pinopost natin. Pag-uusapan natin, di-discuss natin how we can find common ground dun sa mga comments na yon, no? I'm gonna give you one very good example. I don't know if you're gonna like that idea, but I think it's very important for us to bring in, no, of course, those people who spend more time or spend their time watching the videos. Halimbawa, I'm gonna give you a very good example. Sabi ni Menchi Marquez, big no to Tulfo Brothers, wag nang pabudol. Yan. So, tatry natin. Why do you think na nasabi niyo po yan, no? Sabi ni Jojo Maring 3487, perjury na dapat ang kaso niyan kasi Comelec mismo niloloko niya eh. Sabi ni Marisa Bancud, Erwin aka Erich Silvestre Tulfo, truth hurts, truth hurts. Oh. Sabi ni Eusebio Monas, naglalabasan na ang tunay na baho ng mga tulfo, walang tulfong hindi bastos at hindi sila kumikita at yumayaman. You know, here's the thing, no? Well, even before we get started with our topic for today. Kung mapapansin nyo, noong panahon na si Raffy Tulfo, nakaupo lang as radio announcer. Okay? As broadcaster dyan sa kanyang RTIA.
Iilan lang, okey? Iilan lang ang kaya niyang kasuhan. Pero nung naging senador na siya, nagkaroon na ng pangil, nagkaroon pa ng sungay at buntot. So, kung sino na lang ang gusto niyang kasuhan, 'di ba? Tapos ayaw niya na ma-pick up ng media. Diyan pa lang nakikita niyo na yung pang-aabuso, eh, 'di ba? So, gusto niyo ba na merong 3 Tulfo na mag-aabuso sa kanilang mga puwesto? Gaya nga ng sinasabi namin, kami kami especially kami nila Attorney Libayan, naniniwala po kami sa power ng justice system natin, okey? At napatunayan na po 'yan ng ating justice system. Imagine ninyo 2 counts of copyright infringement ibinasura ng korte. Not only that, tingnan niyo yung ginagawa nila kay Attorney Libayan. Kinasuhan sa Isabela, kinasuhan sa kung saan-saan, tapos may mga final na disbarment. Sa totoo lang, kung magkakaroon pa ng ilan pang mga Tulfo diyaan na nakaupo, you can only imagine the immense power that they can abuse. Kitang-kita na natin yan kay Raffy Tulfo, eh, 'di ba? Gusto niyo pa bang dagdagan 'yan? And it's even funny 'no, kung paano natin nakikita later on we're gonna talk about that. Kung paano natin nakikita yung mga tao na sukan-suka na sa mga Tulfo. Ang galing kasi ng in-establish na reputation ni ano, eh, ni Raffy Tulfo sa Senado, eh. At hindi pa po alam ng maraming tao yung pang-aabusong ginagawa nila kay Attorney Libayan. 'Wag na lang kami, eh, 'wag na kami. Pero yung patong-patong na mga kasong isinampa kay Attorney Libayan, dun pa lang sa 32 counts na binasura, eh, dun pa lang maaano mo na, eh, masasabi mo ng may pang-aabusong ginawa dun, eh. 'Di ba? So, this is these are the type of topics na we're going to discuss, 'no? Pag-uusapan natin bakit bakit ito yung mga naging komento niyo, bakit ito yung mga nasabi niyo. So, ngayon babalikan na natin si Madam Maharlika. So, sino ba ang unang naglabas ng ano? Sige nga, tanungin ko kayo, sino ba ang unang naglabas ng mga dokumento? Kasi galit na galit si Erwin Tulfo kay ano, eh, kay Maharlika, eh. Ngayon, ito yung nakakatawa. Maliban kay Sas Rogando Sasot na magaling talagang makahanap ng mga hindi ko sinasabing si Miss Sas ang nagbigay kay ano, kay Maharlika ng mga dokumento. What I'm trying to say is that maliban kay Miss Sas na magaling na researcher, etong si Maharlika, marami siyang puwedeng hukayin. Marami siyang puwedeng ilabas na skeleton nito ng mga Tulfo. Sino ba ang nagbunyag sa atin about sa di umano, yun nga lang, di umano, tumanggap daw 'tong si Raffy Tulfo ng 1 bilyon para manahimik diyan sa PCSO sa anomalya di umano ng loto. Ikaw na lang mapapaisip, eh, bakit biglang nanahimik si Raffy Tulfo tungkol diyan sa loan better na 'yan? O ngayon, pakinggan natin kung ano 'tong pinasabog naman ni Maharlika tungkol kay Erwin Tulfo. Pasabog. Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin, mga pictures and everything, pero available naman sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Okay? Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila to, actually, etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay. Kapitbahay mo. Kapitbahay ni Erich. Okay. Dito, ito, parang isang kapitbahay mag-divulge ng mga information tungkol sa'yo, Erwin Tulfo, ibig sabihin galit sila sa'yo. Imbes na protektahan ka ng mga kapitbahay mo, nilalabas din nila yung baho mo. O nilalabas nila ang mga bagay-bagay na ikaw mismo hindi mo sinishare publicly. It means there's something wrong with you too. 'Di ba? Tingin nyo.
Ay, nako, asan yung mahiwagang baraha natin? Parang wala tayong mahiwagang baraha ngayon. Okay, wala tayong hula ngayon kasi mukhang marami din pag-uusapan. Ngayon, mga palangga, unang-una, ang sinasabi ng ating ano dito, ng ating palangga na nag-message, Miss Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender o hindi pa siya na denaturalized. Eh, trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay? Na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Erich Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Tingnan natin guys kung saan located tong Porter Ranch, California. So sabi dito, Porter Ranch is a suburban neighborhood located in the northwest part of San Fernando Valley in Los Angeles, California. It's known for its scenic views, upscale homes, and family-friendly upscale homes. Okay, upscale homes. And family-friendly environment. The area has a mix of residential and commercial developments with plenty of parks and recreational facilities. Porter Ranch gained some attention due to Aliso Canyon gas leak in 2015, which was one of the largest natural gas leaks in the U.S. history. Despite this, the community remains a desirable place to live with good schools and relatively low crime rate. So, hindi pala siya mumurahin. Kasi nga sabi rito, upscale homes. Big time naman pala si Papa Erwin. Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich. Okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, subject official declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress na isinabmit ni Erich as profile and investigation report. Okay, sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright, sabi dito, subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay. Said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga
pronunciation ng mga yan. Parang feeling slang, di ba? Tagayahin natin. His two other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Okay, or Padilla. Slang, di ba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the two is a BS in journalism student and at the Fordham University. Kaya lang ngongo ako, di ba? In New York, USA. Di ba? Ganon yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, di ba? Ganon yung mga bigkasan ng mga slang na mga yung mga bigkasan ng mga identity, thieves. Okay. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, yung Bisaya, who is a grade 4 student of De La Salle University, Green Hills, San Juan. All right, sources disclose that officially, malabo matalola nyo kailang bagong salamin. Kailangan ng bagong antipara Erwin. Baka naman, as financially supported all his 10. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay, S. Hanapin nyo lang. I-comment nyo dyan kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure may magko-comment dyan, na they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa banga. Sinad sa akin, hindi ko lang siya lang maipakita kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures. Okay, wag na muna yung mga pictures kasi may mga bagets. Pero ito na lang muna. Duto tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Mga properties sa Amerika. Ilan kaya properties niya sa Amerika? You know, I don't know if you can recall this, guys, no? Doon sa mga viewers ni Attorney Claire, isa sa mga na-discuss niya doon, bilang ikaw ay isang government official, okay, gaya ni Raffy Tulfo, she's been asking this question over and over again sa ilan sa mga naging videos niya. She was asking if etong si Raffy Tulfo is nag-divest na ng kanyang nag-divest sa kanyang mga companies kung saan siya member or owner or whatever. Should we ask the same question dito kay Erwin Tulfo? If meron man siya, no, I don't know. I think we're gonna wait for Madam Maharlika to divulge that. Kung ito bang si Erwin Tulfo ay may mga company at nag-divest na rin siya sa mga korporasyon na yon. Kasi kung totoo man tong 1.6 million, bilang kasi ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, magiging questionable na paano ka, syempre, titingnan dyan kailan na-acquire yung property, nung time ba na na-acquire yung property, was he a government official? Kung hindi pa, hindi natin yan pwedeng questionin. Pero kung siya ay isang government official na bilang isang, as simple as DSWD secretary, hanggang siya po ay naging isang congressman, tapos in-acquire niya yung 1.6 million na yan, magiging questionable yan. Another question is, ito ba mga properties na to na binabanggit ngayon ni Maharlika, nakadeclare ba yan sa SALN niya? Okay? Kasi kung hindi, questionable na naman yon. So, maraming nilalabas na baho itong si Maharlika laban kay Erwin Tulfo. Kasi wala wala eh. Ano lang ako dito, simpleng mamamayan. Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even 100, even
Even $10,000, wala ako. Punyeta, buhay ito. Ay, nako. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay kasi, alam mo yon, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga pinag-send nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam, pero ito, pangalanan natin ng Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung documents, and I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later, you know. Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million exact price 510,000. 1,510,000 US dollars. At ang value actually ngayon more than 1.6 million. Kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.6. Okay, so 2021 nung nabili yung property. Kung totoo man yan, dapat itong properties ni Erwin Tulfo sa ibang bansa ay nakadeclare sa kanyang SALN. Hindi natin yan pwedeng pag-isipan ng kung ano-ano. Dahil pumasok siya sa administrasyon ni Bangag Jr. 2022. Okay? 2022 pa. Paano kung hindi nakadeclare yan sa SALN niya? 73. Ngayon ang question natin, mga hitad. Okay? Dahil natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intellius. How do you pronounce this? Intellius? Okay. Mag-google mo to, Erich Sylvester Tulfo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang daming problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girl lalo mo, basta si Mrs. Tulfo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami. Pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Yung mga congressman dyan, mga buwaka ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makaka-relate kayo dito, ay CNA, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po, maliit lang ang sweldo niyan. Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga CNA, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito, na according to our source, na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, eto sila'y kasal. Ang dami talagang kalensyan to. So ngayon, ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating lang. I don't know ngayon, baka 20, 25, depende. License lang siya, caregiver. Sabi ni Glenda Tasher, walang problema sa caregiving. Diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap niyang sweldo. Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may
mga Alam palang nyo guys, ito, ang tinutumbok dito ni Binibining Maharlika is that, if it's okay, just for you to understand it, in a certain context. Hindi niya po minamaliit yung trabaho ng asawa or kinakasama ni Erwin Tulfo sa Amerika. Ang pinupunto niya rito, how can someone like her, whose work only makes $12 or $13 per hour, purchase a 1.6 million worth na property? Gako, 'di ba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano 'yan? Kahit na sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad cash? So ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1,500, 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukompute natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay, that's 600 a day. So, kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, marami na yan. Okay, sir, you're earning $3,000 US dollars a week. Oh, ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals to sweldo ka ng $12,000 US dollars. Kung sumusweldo ka ng $12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganun. There's no way na makakaipon ka ng 1.5 million US dollars at bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. At dito sa litratong ito, ang question, kung kay Mrs. Tulfo yung nakapangalan, with that, hindi ba nagiging questionable sa Amerika na halimbawa, you're only making this much of a money, tapos you're purchasing this luxury property or ganito ka-expensive na bahay? Diba dapat kini-question na yan at nagiging questionable na yan sa mga authorities or sabihin na lang natin sa government? If you're only making $12 a day, or sabihin na lang natin you're making $15 a day or per hour, should I say. Tapos sa $15 mo per hour, times mo na lang ng 8, times mo yung number nga na binibigay. Diyos ko, malaki na nga yung sinasabi ni And still, for you to purchase in cold cash 1.6, hindi ba yan nakaka-trigger ng isang matinding tanong? It's just a question. Paano rin nangyari na kaya ni Erwin Tulfo na bumili ng ganyang kamahal na property? Saan at anong pinanggagalingan ng pondo niyan, di ba? Another thing is that if this is true, if this is all true, lahat ba ng properties ni Erwin Tulfo naka-declare sa SALN niya? He can easily deny, hindi ko naman property yan, hindi naman nakapangalan yan sa akin. Diba? Ganun lang kadali. Hindi sa akin yung property na yan dahil hindi nakapangalan sa akin. Kasi ayon nga rito kay Maharlika, the property is under the name of the wife or ng common law wife. Diba? Na available ito online, hanapin nyo na lang. The reason why hindi natin pinapakita kasi nire-report tayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? So ayun, tsaka may bagets kasi. Okay? Ito picture, magkasama sila ni Mrs. Tulfo noong 2014. Okay? 2014.
Ayan. Noong 2023, June 24, magkaakbay, magkayakap, hanapin niyo yung Facebook ni nakita dito yung, ewan ko sa ano-ano nila to, si Celia Aquino, Celia Aquino, nasa Facebook ni Celia Aquino, naka-public naman ito, nandito yung mga pictures na ito, tapos talagang sweet, sweet love, honey, honey boom boom. Again, marami tayong mga katanungan, no, that we're gonna translate into something. Pwede tayo mag-isip, pwede yung mga bagay isang mga allegedly pawang totoo at pawang kasinungalingan. But the point that we're trying to drive at is that how can we trust someone like this person? Though the property, if it's true, dapat yung properties na yan nakalagay sa kanyang salin. Pero paano nga ilalagay sa kanyang salin? Kung, again, hindi naman nakapangalan sa kanya. So, safe sila. Ngayon, ang mangyayari, baka paulit-ulit na nilang gawin na ipapabili nila yung property sa pangalan ng ibang tao, pero di umano, si Erwin Tulfo o kung sino man Tulfo ang may-ari ng mga properties na yun sa ibang bansa. Kung si Erwin Tulfo nga kayang bumili ng ganyang property, sino pa kaya sa ibang Tulfo sa tingin niyo pwedeng makabili ng mga ganyang kamamahal na property, hindi ba? Marami tayong pwedeng maging haka-haka. Marami tayong pwedeng pag-usapan patungkol dito. Pero ito lang yung tutumbukin yan. Itong property ba na ito ay binili